Naglatag ang DPWH sa mga bagong batayan ng promotion para sa kanilang mga opisyal at kasabay nga niyan ang pagpapakilala sa mga bagong district engineers ng ahensya. At live mula sa Maynila, may Express Report si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta? Sino-sino ba itong mga na-promote at saang mga lugar ba? Tama, Nikki, ipinakilala na nga ni Public Works Secretary Vince Dizon yung mga bagong regional director, district engineers at assistant district engineers sa iba't ibang mga probinsya dito sa bansa. At ayon nga kay Dizon, may pinapatupad sila ngayong parang utos na kung saan may mga panuntunan tayong sinusunod sa pagpili ng mga bagong ipopromote ng mga leader sa iba't ibang probinsya. At ito nga ay merit-based at hindi nakatulad ng mga nakasanayan noon. Ilan sa mga ipinakilala ay sina Arnold Ocampo, Regional Director ng Central Luzon, June Cansi, Assistant District Engineer ng Sarangani, LV Benig, Assistant District Engineer ng Masbate, Kenneth Fernando, District Engineer ng Bulacan, Adel Catanes, District Engineer sa Romblon at iba pa. Mga veterano na ang mga ito sa DPWH. Kwento nila matagal na silang nakapasa sa District Engineers Candidates Course at sa promotion exam, pero hindi sila napopromote dahil kailangan pa raw ng backer na politiko. Bukod sa mga bagong opisyal, Nikki, sinabi rin ni Dizon na may mga malalaking kontraktor na nagpahayag na ng interes sa pagsali sa bidding para sa pagkukumpuni ng Maharlika Highway, partikular na sa bandang Quezon, Bicol at Samar. Ayon kay Dizon, dati ay iwas na iwas ang mga malalaking kontraktor dahil sa palakasan at korupsyon sa ahensya. Pero ngayon mga kontraktor pa na gumagawa para sa mga malalaking kumpanya at developer ang lumapit sa kanila. Ito ay matapos ng limitahan ng DPWH ang mga eligible contractor sa mga malalaking kumpanya lamang, partikular na yung may mga modernong kagamitan para mas mapabilis ang pagpapagawa ng mga infrastruktura. Priority ngayon ng Department of Public Works and Highways ang pag-maintain at pagtatapos ng mga proyekto. Ipinakita ni Dizon ang ilang mga proyekto na hindi na natapos-tapos dahil natuon ang pansin ng mga lokal at regional offices sa mga flood control projects. Ilan sa mga proyekto na banggit ay ang San Agustin Bridge sa Arayat at ang Atlu-Bola Road sa Mabalacat, Pampanga. Nikki, sa ngayon ay pinipilit daw ng DPWH na tapusin na itong mga hindi pa natatapos sa mga tulay at kalye. At bago mag-Holy Week ay sana raw ay matapos na, matanggal na yung mga obstruction at pansamantalang matapalan itong mga butas-butas sa kalye. Nikki. Yan ang Express Report ni Gerard de la Peña live mula sa Maynila. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.